Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa, muling iginiit sa Senado. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Ng pasanin ng mga manggagawang Pilipino na araw-araw na apektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain. Binigyang din niya na ang laban ng mga manggagawa ngayon ay hindi lang usapin ng sahod, kundi tungkol na rin sa kaligtasan at dignidad sa gitna ng kahirapang pang-ekonomiya. Inihain ni Ligarda ang Senate Bill 1856 o ang 200 peso Daily Minimum Wage Increase Act of 2026 noon pang February 2026 dahil sa epekto ng inflation. Giit ng senador, lahat ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang sektor ay direktang naapektuhan ng krisis sa langis, kasama ng mga driver ng mga public utility vehicles, mga magsasaka at mga mangingisda. Diin ni Ligarda, ramdam nito ang bigat na dinadala ng bawat pamilya sa gitna ng mataas na presyo ng langis at bilihin, kaya't kaysa ito sa laban para sa karapatan ng mga manggagawa at para din sa kinabukasan ng ating bansa. Dahil ang bawat manggagawa ay may karapatan sa makatawang trabaho, makatarungang sahod at maayos na kabuhayan. Muli ring nanawagan si Ligarda na suspindihin ang excise tax sa VAT, sa diesel at gasolina at igiit na ang tulong ay hindi lamang dapat limitado sa LPG at kerosene. Bilang sa mga panukalang patas ni Ligarda ang Differentiated VAT Rates Act, ang Murang Bilihin at Serbisyong Medical Act at ang pagtanggal ng VAT sa singil sa kuryente. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, ICC tiniyak na magiging patas sila sa pagdinig sa kaso ni ex-President Duterte. Tiniyak ng International Criminal Court na magiging patas, impartial at independent ang paglilitis nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailey, na nabigyan nila ng sapat na panahon ang defense team ng dating Pangulo para sa nalalapit na pagdinig sa hinaharap nitong kaso na Crimes Against Humanity. Paliwanag pa nito, na magiging malawak ang pagdinig ng ICC na ito, ay mas mahaba kumpara sa mga national level. Ang uri kasi ng krimen ay kailangan ng malaking ebidensya na maipepresente sa korte at maraming mga hamon na kahaharapin sa pagdinig. Magugunitang noong April 23 ay kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber ang Crimes Against Humanity laban kay Duterte, isasagawa sa May 27 ng Trial Chamber 3 ang status conference. Dagdag pa nito, na ipapaubaya na nila sa trial judges ang paglagay ng schedule para sa pagbubukas ng pagdinig base sa pagsumite ng mga partido ng kaso. Ang pagdinig ay isa sa publiko, kung saan ito ay mapapanood ng live sa online. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.